Okay, so, ang topic po natin, meron po ba dito? Okay na ba mga kapatid? Ayan. So, ang topic po natin ay patungkol sa ating mga dila. The tongue is a small member but has great power. Yan. So, ang ating pong dila, sabi dito ay isang maliit na parte ng ating katawan. Subalit, sabi doon, meron siyang napakadakilang kapangyarihan. Okay. Sa nauna pong dalawang kapitulo ng James 1 and 2, sa unang bahagi sa mga kapitulong ito ay pinaliwanag po ni Santiago ang mga characteristics ng matured Christian. Okay? So yung mga sinulatan po ni Santiago ay mga Kristiyano na po ito. So, tinukoy po niya yung dalawang characteristics ng isang matured Christian sa naunang dalawang kapitulo. Sa first chapter ng James ay ang characteristic ng isang matured Christian ay he is patient in trials. Okay, hindi na po nakalagay dyan kasi nire-review lamang po natin. Siya ay matyaga sa mga pagsubok. Di ba? Natutunan po natin sa mga nakaraan na dapat ay nagagalak tayo sa mga pagsubok. So, he is patient in trials. Sa chapter 2 naman, he practices the truth. So, ang isang matured Christian, not only patient in trials, but he practices the truth. Kung ano yung natutunan niyang truth o katotohanan, ito ay kanyang isinasagawa. Kaya nga po, yung ating pinag-aralan, yung about faith without works is dead. Yan. So, yun po yung katotohanan mga kapatid. At ngayon po sa chapter 3, ay ang pangatlong karakteristik ng isang matured Christian ay he has power over his tongue. He has power over his tongue. Ibig sabihin, ang isang mature Christian ay mayroong kakayanang pigilin, disiplinahin, sowetuhin ang kanyang dila. Okay, so pag-aaralan po natin ang mga bagay na ito. Meron pong isang kwento at sana ang kwentong ito ay hindi galing dito. Pero ito po ay totoong kwento. Isang member daw po sa iglesia ay marites. Alam na po natin yon. Marites. Yan. Sa sobrang kamaritesan niya, napakaraming mga buhay at relasyon ang kanyang nasira. Alam po natin yon mga kapatid, na talagang hindi mabuti ang pagiging marites. Nakakasira yon. Okay. Ngayon, isang araw, dahil napag-isip-isip niya yung kanyang mga nagawa at yung nakita niyang bunga ng kanyang kadaldalan, pumunta siya sa kanyang pastor at ang sabi, Pastor, gusto ko nang talikuran yung pagiging marites ko. Yan. Sabi ng pastor, ano ang gusto mong gawin ngayon? Ang sabi niya, gusto ko pong ialay ang aking dila sa altar. Gusto na daw po niyang ialay yung kanyang dila sa altar. Sabi ng pastor, walang altar na pwedeng pagkasyahan ng iyong dila. Yun po ang sabi ng pastor. Walang altar na pagkasyahan ng iyong dila. Ano po kaya ang ibig sabihin noon? Kayo na po ang sumagot. Bakit hindi magkasya yung ating dila sa altar ng Panginoon? Napakaliit. Mas malaki yung altar. So, pag-isipan po natin. Okay, ngayon po, mga kapatid, kaya ang proposition natin ay ganito. Ang kapangyarihang magsalita ay isa sa pinakadakilang kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa atin. Yan. Sapagkat ang ating pananalita ay maaaring makapagpatibay o makasira sa buhay ng iba
at maging ng ating sarili. Ulitin po natin mga kapatid. Ang kapangyarihang magsalita ay isa sa pinakadakilang kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa atin. Sapagkat ang ating pananalita ay maaring makapagpatibay o makasira sa buhay ng iba at maging ng ating sarili. Yan. Kaya nga po sa umagang ito, sa aklat ng Santiago, kung may room po kayong Bible, wag po tayong dito lamang po sa harap magbase. Sa inyo pong mga Bible, sundan po ninyo yung ating mga talataan doon. Makikita po natin ang 6 na larawan ng ating dila na isinilarawan ni Santiago na nagpapahayag kung ano yung 3 kapangyarihan na nagagawa ng ating dila. 6 po na larawan yon, pero 3 mahalagang kapangyarihan ang nagagawa ng ating dila na ating pong pag-aaralan sa umagang ito. Una, the power to direct. The power to direct. At mababasa po natin ang susing talata dyan sa talatang 1. Okay, ang sabi po dyan, mga kapatid, huwag basta-bastang maghangad na maging tagapagturo ang marami sa inyo dahil alam ninyong mas mabigat ang paghatol sa aming mga tagapagturo. Sa kultura po ng mga Hudyo, masyadong mataas ang pagpapahalaga nila sa pagtuturo, sa propesyon ng pagtuturo. Kaya maraming mga Kristiyanong Hudyo nung panahon ni Santiago na gusto nilang maging tagapagturo. Yan. Subalit sa ating talata pong binasa mga kapatid, ay sabi ni Pablo, nagbigay siya ng babala. Huwag basta-bastang maghangad na maging tagapagturo ang marami. Alam po ninyo, mabuti po ang hangaring maging tagapagturo. Mabuti po ang hangaring iyan, na tayo ay maging tagapagturo. Subalit dapat po nating malaman at maunawaan ang mabigat na tungkulin at pananagutan nito. Mabuti po ang maging tagapagturo, pero may mabigat na tungkulin at pananagutan nito. Sabi nga po dun sa ating talata kanina, dahil mas mahigpit ang paghatol sa mga nagtuturo, no? Kaysa sa iba. Sapagkat alam niyo mga kapatid, hindi lamang yung tayo ay makapagturo. O pwedeng tama yung ating itinuturo. Subalit, sa bawat tagapagturo ay hinahanapan tayo, hindi lamang ng Diyos, maging yung ating mga tinuturuan na pinapractice natin yung ating itinuturo. Kaya nga yung second point ni Santiago, faith without works is dead. So, kung tayo ay nagtuturo pero hindi rin tayo namumuhay ng ayon sa ating itinuturo, patay din po tayo. At nakakatakot po yon mga kapatid. Okay, sa ating pagtuturo, tayo po ay nagbibigay ng ehemplo. No? Nagbibigay tayo ng ehemplo sa buhay ng iba. Kaya nga, meron tayong power to direct yung ating mga itinuturo. Kaya nga po, ang mga Kristiyanong sinulatan ni Santiago ay tila may problema, may malaking suliranin sa kanilang mga pananalita. Kaya, sa first chapter pa lamang po, ay nagbigay na po siya ng mahigpit na babala sa paggamit ng ating mga dila o pananalita. Santiago 1:19, balikan po natin. Santiago 1:19, ang sabi doon, mga anak, pakisundan po ako. Meron ako dyan. Okay. Sabi ni Santiago,
tandaan ninyo ito, mga minamahal kong kapatid. Dapat maging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pananalita, at huwag agad magagalit. So meron na po siyang babala dyan sa atin na maging handa. Mas mabilis tayong dapat makinig kaysa mabilis magsalita. Okay. At sa Santiago 1:26, diyan pa rin sa chapter na yan, ang sabi doon, kung may nag-aakalang siya ay relihiyoso pero hindi naman magawang pigilan ang dila niya, walang silbi ang pagiging relihiyoso niya at niloloko lang niya ang kanyang sarili. Yan. So mga kapatid, mabigat na babala po yan. Kasi kung inaakala natin na tayo ay religious person, o sabihin na nating believer na kay Lord, pero hindi natin kayang pigilan, suwetuhin, disiplinahin, kontrolin ang ating mga pananalita, sabi diyan, walang kabuluhan yung ating pagsasabing relihiyoso tayo o Kristiyano tayo. At ang sabi diyan, mahirap pa diyan, niloloko natin, sino? Ang ating sarili. Oh, ayaw nating maloko, di ba mga kapatid? Ayaw nating madaya ng iba. Pero kung ang pananalita pala natin ay hindi natin kayang kontrolin, kahit na sabihin natin tayo ay mga believer na, niloloko natin ang ating sarili. And dun sa chapter 2, binanggit din ang mahalagang bagay nito. Sa chapter 2, verse 12, sabi dito, kaya mag-ingat kayo sa pananalita at gawa nyo. Dahil ang kautusan na nagpalaya sa inyo, ang siya ring hahatol sa inyo. Oh, yan na po yung sinasabi ni Santiago, mga kapatid, na mas mabigat ang paghatol, mas mahigpit ang paghatol sa atin na mga tagapagturo. Kaya nga sabi niya, huwag basta-bastang maghangad na maging tagapagturo. Pero kung binigyan kayo ng Lord, ng gift of teaching, huwag niyo sabihin na, ay, huwag daw akong maghangad na maging tagapagturo. Hindi naman po ganun yon. No? Hindi naman po ganun yon. Okay. So, pag-aralan po natin sa mga susunod pa. Okay. So, ano ang practical fact? Practical fact na binabanggit dun sa ating point na the power to direct. Talatang 2. Basahin po natin yung talatang 2. Santiago 3:2. Lahat tayo ay madalas magkamali. Kung mayroon mang hindi nagkakamali sa pananalita niya, isa siyang taong ganap at may kakayahang pigilin ang kanyang sarili. Sa talatang 2, mga kapatid, hindi lamang tinutukoy ay patungkol sa mga tagapagturo na pwedeng magkamali. Kundi, ang sabi po dyan, ang practical fact na tinutukoy ay lahat tayo ay nagkakamali o nagkakasala. Hindi lamang tagapagturo, kundi lahat tayong mga mananampalataya o lahat ng tao ay nagkakasala. At alam nyo ba, mapapansin natin na tila ba ang kasalanan ng ating dila ang pinakauna sa listahan ng mga kasalanan. Kasi po, ang sabi nga, ano yung pinakamabigat na kasalanan? Sinasabi natin, pumatay ng tao. At yung pumapatay ng tao, sa impyerno ang bagsak. Pero tignan po ninyo, yung sinasabi sa Revelation na, at maging ang mga sinungaling. So, at saan po nanggagaling yung kasinungalingan? Yung sa lumalabas sa ating mga dila. At yun po ang mabilis nating nagagawang kasalanan. Tama po ba? Hindi lamang po mga bata, even tayong mga adults, yung kasalanan ng ating mga labi ay
isa sa pinakauna sa listahan po ng mga nagagawa nating kasalanan. Kaya nga, ang sabi ni Santiago dyan, next slide mga kapatid, ang sabi dyan, ang tao na kayang magpigil ng kanyang dila ay ebidensya na kaya rin niyang pigilan ang kanyang katawan. May ugnayan po pala yung kasalanan ng dila sa kasalanan ng ating katawan. Okay. Hindi po nagkamali si Santiago na sabihing yung kayang magpigil ng kanyang dila ay ebidensya na kaya rin niyang pigilan ang kanyang katawan. Bakit po? Sapagkat po, minsan po, yung ating pagsasalita, kapag tayo ay nakapagsalita ng hindi kanais-nais na salita, nag-aakay po yan ng paggawa natin. Halimbawa, katulad nun, nagsalita ka ng masamang salita sa iyong kapwa, at yung kapwa mo na yon na nasaktan ng iyong salita ay pinatulan ka. Anong gagawin mo? Kikilos ang sarili mo, ang katawan mo, para ipagtanggol ang iyong katawan. Diba? Ang iyong sarili. Okay. So, yun po yung sinasabi diyan mga kapatid, na talagang merong koneksyon ang ating pananalita sa ating mga paggawa. Kaya nga ang sabi diyan, sapagkat words usually lead to deeds. Words usually lead to deeds. Katulad halimbawa, pag tayo ay, ito karaniwan nating nagagawa. Yung halimbawa, na naghahanap tayo ng isang bagay na hindi natin makita. Nagagalit na tayo. Nasaan yung ganito? Nasaan yung ganyan? Ano na susunod nun? Pag hindi makita, magbalibag na. Magbalibag na ng mga bagay para lang halungkatin yung kanyang makita, yung kanyang hinahanap. Di po ba? No? Nagsimula lamang sa, nasaan? Baka kinuha nyo yung gamit ko. Ayan. So, at totoo po yun. Yun ang effect ng ating mga salita. Tayo ay pinakikilos niya. Okay. Letter B, the powerful force. Okay. The powerful force. Okay, tingnan na po natin yung paglalarawan ni Santiago sa puwersa ng ating mga dila. Okay, sabi dyan, 3 and 4, verses 3 and 4, sabi dyan, nirerendahan natin ang mga kabayo para sumunod saan man natin gustong papuntahin. Next. Isipin nyo rin ang mga barko na kahit napakalaki ay itinutulak ng malakas na hangin ay napapabaling ng maliit na timon at napapapunta ng kapitan saan man niya gustuhin. Yan, okay. So, ano po yung unang bagay na binanggit yung dalawang bagay na binanggit ni Santiago para ipakita ang kakayanan ng ating dila kahit na ito ay napakaliit. Ito ay nakakalikha ng direction. Okay. Example ay yung bokado. Yan. Hindi po abokado. Walang A. Bokado lang. O sa ibang salin po dyan ay renda. Yan. Hindi po ako mangangabayo. No. Pero tingnan po ninyo yung, nakikita niyo po ba yan? Yan, yung kabayo na sa kanyang dila, parang alam ko po sa ilalim ng kanyang dila, nakalagay yung parang isang maliit na bakal ba yun na siyang nagrerenda po sa kanya. At sabi nga po ng ating talata, sa pamamagitan ng bukado, ay napapabaling ng kutsero o ng rider yung kabayo kung saan niya gustuhin. Okay. So, ang kabayong walang renda, mga kapatid, o walang bukado, ang bibig. Yung kabayo na walang renda o walang bukado, ang bibig,
karaniwan ay mabangis, wild, ba? Mabangis at mapaminsala. Diba? Kasi magtatatakbo yan na, o kaya tatadyakan ka. Yan, delikado po at mapinsala. So yan po yung sinasabi sa atin na kakayanan nung maliit na renda na yon sa bibig ng kabayo. Nasusuweto niya ito para hindi siya maging mabangis, hindi siya makapaminsala, at yung gusto ng kanyang rider na puntahan ay kaya niyang mapuntahan. Another na gamit ay yung timon. Yan, timon sa mga barko, sa mga malalaking barko. At mapansin po natin, sabi ko, bakit yung timon nalakalagay sa likuran, hindi sa unahan o kaya hindi sa tagiliran? Okay. Sapagkat alam po natin na ito po, sabi doon, dahil ang mga barko ay sumasalunga sa mga hangin, sa mga alon. Okay. So, kailangan may magtulak sa kanya para kung saan yung lugar na maging safe, kung saan yung lugar na gustong papuntahin ng pilot yung barko, ay pwedeng pumunta. Maibabaling niya ang barko sa magitan ng maliit na timon. Okay. So, ang barko po na walang timon, lalo po yung mga malalaking barko, kung wala pong timon, wala po siyang kabit na timon, ay mawawala po, mapipinsala po ang kanyang kalagayan sa karagitan. Subalit, ito po ang isang magandang bagay, mga kapatid, na tinutukoy sa atin. Kailangan ng isang skilled pilot para yung maliit na timon na yon ay makagana sa paraan na hindi mapapahamak ang barko. Tama po. Yung renda, kailangan din ng isang matatag na kamay ng rider para yung kabayo ay hindi makapaminsala. The same ang tinutukoy po na spiritual na kalagayan sa ating buhay, mga kapatid. Napakahalaga yung kamay na yon ng rider at ng pilot, skilled pilot. Para ang tamang direksyon na dapat mapuntahan ng dalawang bagay na ito ay makarating. Subalit kung hindi magamit yung timon at yung yung renda na yon, mapapahamak po. Marami po ang mapapahamak. Kaya mga kapatid, ang ating pong dila, pag walang kontrol, ay mapanganib. Yan po ang sinasabi sa atin. Ang ating dila, kapag walang kontrol, ay mapanganib. Ano ang sabi sa Kawikaan 13:3? Sabi dito, ang taong maingat sa pagsasalita ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit ang taong madaldal, dulot sa sarili ay kapahamakan. Okay, so yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Na kapag ka hindi hindi narerendahan yung ating dila. At sabi nga doon, ginamit yung salitang madaldal. Nagdudulot ito ng kapahamakan sa ating sarili. So ang ibig pong sabihin dyan, next slide, ang sabi po dyan, tinutukoy lamang dyan, next po, na ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Noon, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Kaya nga, ang sabi po doon sa dagdag na talata, Kawikaan 18:21, ang sabi diyan, ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. So yung pong words na
binibitawan natin mga kapatid ay may fruit na lilitaw sa buhay po natin. No? May epekto ito sa buhay natin. Katulad ng mahalagang salita ng isang hukom, kapag sinabi niya sa isang preso na guilty or not guilty, meron po yang malaking epekto sa kahihinatnan ng isang preso. Kaya po, huwag po nating maliitin ang power ng ating mga dila. Sinasabi ng salita ng Diyos na ito ay may epekto sa atin, either na ito ay buhay o kamatayan. Kaya nga po, sa puntong iyon ni Santiago, mga kapatid, patungkol sa dila, yan. Next slide. Ang sabi doon, upang makapagbigay tayo ng tamang direksyon sa iba o sa sarili natin, ano po ang sabi diyan? Ang dilay ipasakop sa Diyos. Yan. Ang dilay ipasakop natin sa Diyos. Hindi katulad nung Marites na member na iaali lamang niya yung kanyang dila sa altar. Hindi po natin iaala yung dila natin. Dapat ipinapasakop natin sa Panginoon. Ipinapakontrol natin sa Panginoon. Pinapailalim natin sa kapangyarihan ng Panginoon. Tularan po natin yung panalangin ni David sa awit 141 verse 3. Ang sabi doon, O Panginoon ko, bibig ko'y bantayan, ang mga labi ko'y lagyan mo ng bantay. Yan. So makita po natin na si David, kahit nasabi na natin na isang lalaking malapit sa puso ng Diyos, kinikilala niya na yung kanyang bibig ay madalas ding nagkakamali. Madalas ding nakakagawa ng kasamaan. Kaya siya ay nanalangin sa Panginoon. Nasabi niya, O Panginoon ko, bibig ko'y bantayan. Ang mga labi ko'y lagyan mo ng bantay. Sana po ganun din po ang ating panalangin, mga kapatid. Sapagkat sa totoo lang sa buhay natin, talagang malimit tayong magkamali sa pamagitan ng ating mga bibig. Ngayon, ano po ang ating aplikasyon? Okay. Sabi diyan, pakibasa nga po. Yan. Ano ang kadalasang direksyon? Kasi ang salita natin nagda-direct, di po ba? Ano ang kadalasang nakikitang direksyon kapag ka ikaw ay nagsasalita? Okay. Nagsasalita tayo sa bahay, nagsasalita tayo sa church, nagsasalita tayo sa ating bansa, especially ngayon na alam po natin yung mga nakikita nating problema na ating bayan. So, check po natin, ano yung nakikitang direksyon kapag nagsasalita tayo sa bahay, sa church, sa ating bansa. Okay. Kapag tayo po ba ay nagsasalita, yung direksyon ba ng ating pangungusap ay patungo sa kapayapaan o patungo sa kalituhan? Patungo ba ito sa pagkakaisa o patungo sa pagkakabahabahagi kapag tayo ay nagsasalita? Patungo ba ito sa pagtingin sa pag-asa na may pag-asa pa ang ating bayan? O ang ating mga pananalita ay patungo na sa kabiguan? Tandaan natin, mga kapatid, mayroong kapangyarihan ang ating salita. Kaya kapag ka nagsasalita tayo ng kapayapaan, ang kapayapaan ay pwedeng
maranasan natin. Subalit kung nagsasalita tayo ng mga kalituhan, no? Mga bagay na nagpapalito sa puso at isip ng ibang tao, yan din po ang e-epekto. Sa buhay po, sa pamilya po natin, kung sa ating mga anak nagsasalita tayo ng laging ang direksyon ay failure, kasi yung anak natin ay hindi nag-aaral ng mabuti o yung anak natin ay hindi man lang tumaas ang grades, no? Laging failure yung nakikita natin. Ganon nga ang mangyayari. Di ba? Ganon nga ang mangyayari. Dahil ang sabi nga, kung ano ang buka ng ating bibig, yun yung laman ng dibdib natin at yun ay karaniwang nagkakaroon ng bunga sa buhay ng mga taong nasabihan natin. Okay. So, ang sabi po dyan, maaring mabago ang ating sitwasyon kung ang ating pananalita ay may tamang direksyon. Yun. Maari pong mabago yung ating mga sitwasyon. Katulad po sa ating bansa ngayon, mga kapatid, alam natin yung sitwasyon ng ating bansa, magulo, nakakalito, at marami pang iba. Di po ba? Pero, pwedeng mabago ang sitwasyon natin kung tayong mga mananampalataya, ang direksyon ng ating mga salita ay hindi nakikisawsaw ng comment na bad comments. Mababago po. Pwedeng mabago yung sitwasyon ng ating bansa. Huwag po tayong madalas, sa bagay wala ata ako nakikita naman nagko-comment na taga-SV. Kapag ka may mga post, baka hindi ko lang nakita. Sana po mga kapatid, dapat yung ating mga pananalita ay patungo sa tamang direksyon na gusto natin para sa ating bansa, na gusto natin para sa ating pamilya, sa ating mga anak, at sa church. O ngayon mga kapatid, ano po ba ang pwede nating sabihing pananalita sa nangyayari sa ating bahay-sambahan? Ano? Hindi po ba tayo dapat magsalita ng mabuting bagay? Dahil kahit na parang wala tayong malaking budget, nagpapatuloy ang ating pagawain. Amen po ba? Hindi yung, ay naku, wala na tayong budget, tigil na. Ay, titigil nga. Wala nga budget. Kasi sinabi mo, walang budget eh. Tama po ba? Okay. So mga kapatid, mahalaga po na talagang ang ating mga labi ay bigyan natin ng pagpansin. Okay. Pangalawang punto ay the power to destroy. Ayan po. The power to destroy. Nakikita niyo po ba yung bibig na nakabuka na yan? Nakikita niyo, malinaw po dito sa unahan ko. Bibig po yan na nakabuka na lumalabas ay mga bala. Mga bala po yan. Alam natin, yung bala ay pumapatay. Yung bala ay nakakapinsala. Tama po. So, yung bibig natin, parang banggit dyan na may power to destroy. Inilarawan ni Santiago na ang dila po natin ay tulad ng apoy. Okay, mababasa po natin mamaya. Sandali. Okay. Tulad ng apoy na pwedeng pagmulan ng apoy. Yan, okay. Sa maraming mga balita ng sunog dito sa ating bayan, marami tayong nababalitang sunog. Mapapansin po natin na yung malaking sunog na naganap sa isang compound ay nagsimula lamang sa isang maliit na sindi ng kandila o kaya sa isang upos ng sigarilyo o kaya sa isang cellphone na nakasaksak sa kuryente na napabayaan. Okay. So, makikita natin mga kapatid na ang maliit na mga bagay na iyon ay lumilikha ng malaking pinsala
sa maraming tao at mga ari-arian. Di po ba? Yun po yung totoo. Mula sa maliit na sindi ng kandila na naliyaban yung kurtina. Yun. So, matutuklasan po natin na walang sunog na nanggagaling sa isang malaking apoy, kundi nanggagaling ito sa isang maliit na sindi. Okay. So, tingnan po natin ang its capacity. Yan. No. Its capability. Its capability. Ano ang kapabilidad ng dila natin na mag-destroy? Ang sabi doon sa talatang 5 and 6, sabi diyan, ganon din naman ang dila natin, kahit na maliit na bahagi ng katawan, nakakagawa ng malaking kayabangan. Isipin niyo kung gaano kalawak ang gubat na masusunog na galing lang sa maliit na apoy. Verse 6, next. Sana po. Ay, dito po hindi ko nakikita. Ayan. Ayan, okay. So, dyan po, ang tinutukoy po ng dila, ang tinutukoy po na katangian ng dila dyan ay tulad ng apoy. At ang apoy po na tinutukoy po diyan ay hindi basta-basta ordinaryong apoy. No? Na apoy na sinisindihan natin. Okay. Hindi po yan ordinaryong apoy. Mapapansin po diyan, inilarawan na ang apoy na ito ay mula sa impyerno. Mula sa impyerno. Ang apoy na mula sa impyerno ay hindi nakakasunog ng kagubatan. Subalit, sinusunog niya ang buo nating pagkatao. So, ang apoy po na tinutukoy dyan, mga kapatid, na mula sa ating mga dila, ay apoy na nanggagaling sa impyerno na sumusunog sa ating mga pagkatao. So, delikado po ang apoy na ito, mga kapatid. At ang apoy na ito ay napakalaki ang pinsala niya sa buhay ng isang tao na maaring magamitan ng apoy na ito. At take note, kapag tayo po ay nag-apoy, karaniwan po ang unang naiinitan o unang nasasaktan o unang nasusunog ay sino? Ikaw. Ikaw na may tangan ng apoy. Ikaw yung unang masasaktan at masusunog. Okay. So, tignan po natin kung ano yung malaking damage na ginagawa ng ating dila through our words. Okay. Kawikaan 12:18. Ano ang sabi dyan? Ang pabigla-biglang salita ay nakakasugat ng damdamin. Ngunit ang magandang salita ay nagpapagaling. Okay. So, pinapakita dyan, mga kapatid, kung ano yung kakayanan ng dilang ito sa buhay ng tao kapag nagsasalita tayo ng, sabi dyan, pabigla-bigla. Sa ibang translation, ang walang taros na pagsasalita. Yung dire-diretso ang mga sinasabi. Yan. Ang sabi doon, nakakasugat ng damdamin. Mga kapatid, alam niyo ba, marami po kaming mga naging karanasan sa ibang mga churches na pinanggalingan namin, na bakit ang mga members ay minsan ay nawawala, minsan ay umaalis. Sapagkat minsan, dahil sa salitang pwedeng narinig na hindi maganda, kundi nakasugat ng damdamin. Yan.
Though hindi tayo mga Christian, pag tayo ay matured na, kaya nating sanggain yung mga bad words na yon. Pero sa kabilang banda naman, if you are a matured Christian, dapat hindi rin masakit ang iyong salita na bibitiwan sa ating kapwa. At alam niyo ba, may mga cases po ng suicidal cases na nakita po kami, meron po kaming may mga kongregasyon po kami napuntahan, na ang root ng pag-suicide ng isang bata, ng isang kabataan, ay nanggaling sa masasakit na salitang tinanggap niya, either na sa kanyang teacher, either na sa kanyang magulang, o either sa kanyang mga kasamahang estudyante. So, hindi yung pong, alam po niyo yung sugat sa damdamin mga kapatid, ay hindi katulad ng sugat na meron tayo dito, na pag nasugatan tayo dito, nagpepeklat. Di ba? Na pwede nating makita yung scar, yung keloid, di ba? Maumbok na laman dyan. Pero yung sugat sa damdamin, napakabigat po yan. Nakatago yan. Pero pumapatay sa buhay ng taong nakarinig ng ating sinabi na hindi natin dapat sinabi. Tama po ba yon? Bakit ba naghihiwalay ang mag-asawa? Dahil kung minsan, sa magitan ng salitaan lang. Di po ba? So, mga kapatid, yun po yung apoy na galing sa impyerno na tinatawag. Okay, ganun din ang sinasabi sa Kawikaan 26:20-21. Di lamang siya nakakasugat ng damdamin. Ang apoy na ito, hindi lamang nakasugat ng damdamin. Sabi diyan, namamatay ang apoy kung ubos na ang kahoy. Natitigil ang away pag walang nanunulson. Kung ang bagay na didikit dahil sa pag-ihip at nagliliyag ang apoy, kung maraming gatong, patuloy ang labo-labo kung maraming mapanggulo. Yan po ay yung katotohanan. Mabuti pa yung apoy matitigil pag wala ng kahoy. No. Pero yung away ay hindi matitigil kapag ano sabi diyan? May nanunulson. O kaya may nakikigulo. Di mo ba? Kaya nga mga kapatid, ano ang hirap nito? Ano yung kakayanan na mag-destroy? Ang sinasabi lamang po dyan, yung ating mga dila, yung ating mga pananalita, hindi maampat yan. Nag-spread yan. Di po ba? Kumakalat yan. Buti pa yung apoy, pagbuhusan mo ng tubig, titigil na yan. Usok na lang makita mo. Pero ang salita, pag yan ay sinabi mo na sa isa, hindi yan titigil. Yan ay kumakalat. Magulat ka na lang, nalaman na ng kabilang baryo yung issue mo. Diba? Issue ng pamilya mo. Dahil ganun po, kaapoy ang salita ng ating dila kapag ang apoy na ito ay galing sa impyerno. At ang sabi nga po, ang masamang pananalita ay likha ng dyablo. Yan. Likha po siya ng dyablo na itinatanim niya sa ating mga puso. Kaya nga, isa pang bagay na binanggit dyan, yung ating mga salita, pananalita ay pwedeng katulad ng lasong nakamamatay. Yung binasa po natin kanina, katulad ng lasong nakamamatay. Pansinin po natin, yung nakakanilang na kilos ng lason. Ang lason po ay sikretong kumikilos. Sikreto po yan, di ba? Tahimik na kumikilos. At dahan-dahan yan na kumikilos sa ating
Tayo ang kinagat ng poisonous na snake. Kumikilos siya ng sikreto sa katawan natin. Dahan-dahan. Mamaya, papatayin ka na. So, ganun po kadelikado mga kapatid. Ang paghahalin tulad ni Santiago doon sa ating mga pananalita. Na merong kapangyarihan na pumatay, puminsala, sumira sa buhay ng mga tao na pwede po nating napagsabihan. Kaya nga po, ganito yung ginagawa ng ating dila kapag tayo ay naghahatid, dumapit. Ano yun? Nag-gossip, nagmamarites. Dahan-dahan po yan. Kasi minsan sasabihin natin, ay Mare, tayo-tayo lang ha. Alam mo ba? Yan. Sikreto. Pero kumalat. Kumalat po yun. Katulad ng lason na kumakalat. Kapag naninira tayo ng ating kapwa. Kapag mapamintas tayo. Lahat na lang nang makita natin, meron tayong pintas. Meron tayong nasasabing hindi maganda. Okay. Kapag tayo ay mapanghusga. Tandaan po natin mga kapatid, na habang sinisira natin ang iba, tayo muna ang nasisira. Katulad ng apoy na binanggit natin. Bago ka makasunog, ikaw muna ang unang masusunog. Dahil ikaw ang may tangan nung apoy na iyon. May isang member, hindi rin po dito. Yan, may isang member po daw ng isang iglesia ang madalas magkwento ng kasiraan ng kanyang kapwa. No? Kwento dito, kwento doon. Okay. Ngunit sa bandang huli, ay katulad ng unang member kanina, no? Pinagsisisihan niya yung mga nagawa niyang iyon. Kaya ang sabi niya doon sa kanyang pastor, sabi niya, Pastor, gusto ko nang magsisi. O, hindi na yung ilalagay yung dila sa altar. No? Sabi ng pastor, sabi ng member, ano po ang gagawin ko? Ang sabi ng pastor, sige, mag-gather ka, manguha ka ng maraming bulaklak na mababango. Hindi ho balahibo, Ibang kwento po yon. Bulaklak na mababango. Yan. Kumuha ka ng maraming bulaklak na mababango. At sa bawat tarangkahan ng bahay ng taong siniraan mo, ilalagay mo yung bulaklak na yon. So, lalagyan mo ng bulaklak yung bawat tarangkahan o pintuan nung bahay ng siniraan mo. Para kahit papano, makabawi ka naman. Yan. Yun po ang sabi ng pastor. Pagkatapos po nun pagkatapos mong mailagay, ay tignan mo kung ano ang ginawa ng mga tao doon sa bahay na pinaglagyan mo ng bulaklak. Doon sa bahay ng siniraan mong mga tao. O, di ganun po ang ginawa ng member. Tapos, bumalik po siya sa kanyang pastor. O, sabi ng pastor, ano ang nakita mo? Anong napansin mo? Sabi niya, Pastor, yung iba, pinulot, nilamukot, itinapon. Yung iba, ano ba yan? Crinash ng paa at tinadyakan. Yung iba, tawag dito, yung winalis at nilagay sa basurahan. Yung iba, hindi pinansin. Okay. Yun po ang sabi ng pastor ito, mahirap nang bawiin ang salitang binitawan. Kahit ano pong gagawin nating parang bigyan ito ng magandang rason, mahirap na po nating bawiin ang mga salitang binitawan. Meron dyan, anak. Okay. So, maari kang patawarin. Next slide. Maari kang patawarin. Back. Maari kang patawarin,
Ngunit ang nilikhang sakit ay may pilat na nakatatak na doon sa kanyang buhay. Kaya mga kapatid, hindi pwede tayo magsalita ng joke only yung sinabi natin. No? Hindi ho joke, hindi po tayo dapat nag-joke ng mga bagay na sensitibo, mga bagay na hindi marapat na sabihin. Pagka nasita na tayo, ay sabihin natin, joke only. No. Narinig po ng dyablo yan, narinig ng Panginoon, at yan ay mayroong epekto sa ating buhay. Okay, next. Ano po, kaya nga sabi po dito, huwag tayong mag-apoy ng galing sa impyerno, kundi mag-apoy tayo ng galing sa langit. Tulad ng mga alagad noong Pentecostes, ang Diyos ay nagpadala ng apoy at kontrolado niya yung apoy na yon na kanyang inilagay sa mga labi ng mga apostol. At yun po ang naging kasangkapan ng Panginoon para maraming mga kaluluwang papunta sa impyerno ang maakay pabalik sa ating Panginoon. Kaya nga po, isa ring mahalagang bagay na pansinin po natin patungkol sa ating mga pagsasalita. Ang ating pong mga pananalita, mga kapatid, ay hindi lamang basta nanggaling sa ating bibig. Ito ay nanggagaling sa ating puso. Kaya nga ang sabi dun sa Matthew 12:34. Matthew 12:34. Mga kapatid, pakisundan po ninyo. Ayan. Mga lahi kayo ng ahas. Paano kayo makapagsalita ng mabuti? Gayong masasama kayo. Sapagkat kung ano ang laman ng puso ng isang tao, ito ang lumalabas sa kanyang bibig. Ayan. Kaya hindi po pala pwedeng sabihin na, ay, hindi ko alam na nasabi ko yun. Di ba? Minsan parang pagka meron nang nangyaring isang bagay dahil sa iyong salita, tapos sasabihin mo, ay, hindi galing sa akin yun. Hindi ko alam na nasabi ko yun. Sapagkat sinasabi sa Biblia, kung ano ang laman ng puso ng isang tao, iyon ang lumalabas sa kanyang bibig. Kaya hindi po natin maitatago sa bibig natin, mga kapatid, kung ano yung nilalaman ng ating puso. Po pwedeng sa ngayon, nagsasabi tayo ng mabuti, pero yung totoo nun, tiyak na lilitaw at lilitaw din sa ating mga labi. Kaya nga po, mahalaga na ang ating labi ay patuloy nating pabantayan sa Panginoon at patuloy nating palinis at ipasakop sa ating Panginoon. Last power is the power to delight. Number 3, the power to delight. Okay. Talatang 9 and 10, sa pamagitan ng dila, pinupuri natin ang ating Panginoon at Ama. Pero sa pamagitan din nito, ay isinusumpa natin ang ating kapwa na nilikhang kalarawan ng Diyos. Next, mula sa isang bibig nanggagaling ang pagpupuri at pagsumpa. Mga kapatid, hindi dapat ganyan. Maari bang lumabas sa isang bukal ang matabang na tubig at ang maalat na tubig? Hindi. Verse 12, mga kapatid, hindi rin maaring mamunga ng ulibo ang puno ng igos o ng igos ang ubas. Hindi rin maaring makakuha ng tubig tabang at tubig alat. So ang tinutukoy po dyan, mga kapatid, ay may kinalaman sa ating pagsasalita na ang ating mga pananalita, kung ito ay nakapagbigay ng direction, nakakadestroy, pwede rin namang makapagbigay ito ng delight o ng kasiyahan. Ito ang nakita ni Santiago na realidad sa ating mga buhay, mga kapatid.
na may mga pagkakataon, katulad kanina, sa ating pagsamba, ay nagsasabi tayo ng mga papuri, pasasalamat sa ating Panginoon. Pero, pwedeng maya-maya, kapag ang nakita natin ay hindi natin gusto, kapag ang narinig natin ay hindi natin gusto, napakatagal naman. Yan. Okay. Ano nangyayari? Nakakapag-utter na tayo ng masamang salita. Di ba? Praise the Lord tayo kanina. Pero ngayon, naiinis tayo. Yan. Pinatatamaan ako. Diba? Pwedeng ganun. Tagal-tagal. Alam ko na yun. So, nakakapag-utter tayo ng mga words na hindi po tama. Kaya nga sabi ni Santiago, hindi dapat lumalabas sa iisang bibig yung papuri at pagkatapos ay yung mga paglait o pagsumpa. No? Hindi yun normal. Di po ba mga kapatid? Hindi yun ang normal. Kaya nga po, talagang napakahalaga na yung ating mga bibig ay huwag magamit to destroy, but to delight ang ating kapwa, maging ng ating Panginoon. So, ginamit po dyan yung dila natin na nagsasabi ng papuri at maya-maya ay pagsumpa. Ginamit din yung halimbawa tungkol sa puno, tungkol sa, tawag dito? Yan, tungkol sa puno na hindi pwedeng magbunga siya ng kakaiba sa kanyang natural na puno. So, ginamit dyan yung igos, hindi pwedeng mamunga ng ubas. Yung ulibo, hindi pwedeng mamunga ng igos. No? Kung igos na puno yan, dapat igos din ang makikita. Kung ulibo yan, ulibo din ang dapat na mapipitas. Okay? So, yun ang natural na dapat makita sa ating buhay. At yun ang sinasabi rin ni Santiago na dapat makita sa ating mga bibig. Okay. So ngayon, paano tayo magkakaroon ng power to delight sa ating mga salita? Yan. Paano tayo magkakaroon ng power to delight? Kawikaan 10:11, ang sabi diyan, ang salita ng taong matuwid ay makatutulong sa buhay ng iba. Ngunit ang mga salita ng taong masama ay makakapinsala. So lagi ko pong ipinapakita dyan mga kapatid, yung contrast nung pagsasalita ng yung salita ng isang matuwid o isang mabuting tao na ito ay nagbibigay ng tulong. Yung isa naman, salita ng taong masama ay nakakapaminsala. So, para tayo ay magkaroon ng power to delight, gamitin po natin yung ating mga salita na sabi dyan, makatutulong sa buhay ng iba. So, dapat ang nasain natin, yung sasabihin ko na to, ay makakatulong sa kanya. No? Naalala ko yung the four-way test. Nakikita natin sa kalsada, yung the four-way test, four-way test of the things we think, we do, we say or do. Okay. Ano yung four-way test? Sabi doon, is it the truth? So, ang sasabihin ko ba ay truth? Is it fair to all concerned? Ito ba ay patas sa lahat ng concern na tao? O sa lahat ng tao? Will it build goodwill and better friendship? Ito ba ay makapagbibigay ng marami akong kaibigan? No? Marami maganda yung aking community. No? Makakabuild ba ako ng friendship? Sasabihin ko. At sabi dito, will it be beneficial to all?
ito ba ay magiging beneficial, makakatulong sa iba, makakabenepisyo ang iba ng mabuti sa sasabihin ko. Kaya mga kapatid, para magkaroon ng power to delight ang ating mga pananalita, isipin natin yun. Truth ba to? O ito ay sabi-sabi lang? O ito ay narinig ko lang na komento? O ito ay chismis? Huwag na nating sabihin. No? Ito ba ay fair? No? O nagsasalita tayo sa kaharap natin, merong tao naman na nasasaktan tayo sa ating likuran. Dapat fair. Diba? Huwag tayong matutunan natin, ito ay natutunan ko mga kapatid. Kapag ka merong mga sumbong o merong mga kwento tungkol sa isang bagay, sa isang issue, sinasabi nung isa, lagi kong binibigyan baka naman hindi ganito. Yan. Hindi, ganun ba? Ay, masama nga yun. Yan. Dapat, yung taong hindi nakaharap doon sa kwentuhan, ipagtatanggol mo kahit papano. Huwag ka munang aayon. Hindi nakaka-delight yung salita mo pag, ganun ba? Naku, mali yun, masama yun. Yan. Dapat ipagtatanggol natin yung taong nasa likuran natin. Okay? At hanapin natin kung ano yung totoo. Di ba? Kasi pag kayo ang ginawa ng ganun ayaw nyo po, di ba? So, dapat ganun din ang gawin natin sa ating kapwa. Okay. So, sabi nga dito, nakapag-encourage ba yung ating mga salita? Nakapagpapasigla ba yung ating mga pananalita? Nakaka-comfort ba yung ating mga pananalita? So, ang sabi dyan, may slide tayo dyan, speak right words at the right time with the right tone. Yan. Minsan, ang alam lang po natin, speak the right words at the right time. Pero mahalaga po pala yung tone. Yan. Yung tono, yung bigat ng salita natin. Kami pong mga Ilocano, medyo mabigat po yung aming pagbigkas. Hindi katulad ng mga Ilonggo na malambing. Yan. Diba? Iba-iba po tayo ng kultura May kanya-kanya po tayong no? Kaya kung minsan, yung hindi naman masakit yung sasabihin mo. Minsan, dahil dun sa tono, no? Nasisira yung dating nung salita. Di po ba? Okay. So, lagi nating speak right words at the right time with the right tone. Okay. Okay. Sabi nga, what you say and what you don't say, both important. Yun daw, sasabihin natin o hindi natin sasabihin ay parehong mahalaga. Kasi may mga pagkakataon po na pwede tayong huwag magsalita. Tama po ba yon? Okay. So, letter B, Kawikaan 13:14. Sabi po dyan sa talata, ang mga turo ng taong may karunungan ay magpapabuti at magpapahaba ng iyong buhay at mailalayo ka sa kamatayan. So, dapat po tayo na nagsasalita. Yung ating sasabihin, sabi nga dito, ay magpapabuti, magpapahaba ng buhay at maglalayo sa kamatayan. So, lagi po nating isipin yun, ito ba makakapagpabuti ba sa kanya? Ito ba ay makakapagpahaba ng kanyang buhay? Ito ba ay makapaglalayo sa kanyang kamatayan? At alam niyo mga kapatid, ang pinakatamang salita na dapat nating sabihin ay ang salita ng Diyos. Yan ang pinaka-power to delight na salita po natin. Sabi sa John 6:63, ang sabi ng ating Panginoong Yesus, ang banal na Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay mula sa Espiritu at
bibigay buhay. So ang sabi ng Panginoon, ang kanyang salita ay espiritu at ito ay nakapagbibigay buhay. So kung gusto natin na ang ating mga salita na ibibigay sa ating kapwa, dapat ay the Word of God. Word of God. Kaya nga po napakahalaga yung ating mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat Jesus' words are spirit and life. Kawikaan, letter C, Kawikaan 18:4. Konti na lamang po. Sabi doon, ang salita ng taong marunong ay nakapagbibigay ng karunungan sa iba. Ito ay katulad ng tubig na umaagos mula sa malalim na batis. So, kung gusto natin ang ating salita ay merong power to delight, dapat po yung ating mga salita ay nagbibigay ng karunungan sa iba. So, dapat po, hindi lamang tayo nagsasalita para sa ating sarili, dapat po nagsasalita tayo para ang iba ay magkaroon din ng karunungan. At alam niyo po ba ang katumbas niyan? Yung ating discipleship trainings na ginagawa sa ating iglesia. Kasi ang sabi dito, sa 2 Timoteo 2:2, last verse, 2 Timothy 2:2, sabi doon, ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaang tao na makapagtuturo din sa iba ang mga aral na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi. So dapat po tayong mga mananampalataya, kung gusto natin na maging matured ang ating ang katangian natin sa sabi nga sa pagkokontrol ng ating words, no? Kailangan po ay gamitin natin ito para ang iba ay makinabang sa aral. So, wag nating pag-aksayahan yung mga salita o mga kwentuhan na hindi mula sa salita ng Diyos. Kasi hindi yan makakatulong sa iba para sila ay magkaroon din ng kapangyarihan sa kanilang mga pananalita. Okay. At sa ating application, ang kakayahang magsalita ay kapangyarihang makapag-impluwensya sa iba. Kapag ikaw ay nagsasalita, anong impluwensya ang nakukuha ng nakaririnig sa iyo? So kapag tayo po ay nagsasalita, ano daw yung influence na makukuha nila sa atin kapag naririnig tayo? Kasi sabi nga, yung ating salita ay nakaka-impluwensya. Okay. Nakaka-impluwensya po tayong maging faithful. Yung ating bang words ay nakaka-influence para maging faithful o maging doubtful ang ating mga tagapakinig. Nakaka-impluwensya ba na maging thankful o maging complaining? Laging ang narinig sa atin, puros wala, puros kulang, hindi ko kaya. Yan. Dapat mga kapatid, nagiging thankful, mapagpasalamat, nagiging appreciative ba yung ating mga salita o nagiging critical? Tandaan natin mga kapatid, na the tongue, next slide, conclusion, the tongue is a small part of our body, but has great power. So let's give God our tongue and our hearts each day and ask Him to use our tongue to direct others into the way of life and to delight them in the trials of life. Magandang umaga po sa ating lahat.